Alam mo ba? Hulyo 16, 1990, ganap na alas 4:26 ng hapon. Nakakatakot, malagim at mapaminsala. Noong ikalabing-anim ng Hulyo taong 1990, niyanig ng isang matinding magnitude 7.8 na lindol ang Luzon kung saan ang lungsod ng Baguio sa Cordillera ang pinakanapinsala ng kalaunay tinawag na Baguio Killer Earthquake. Pero kasabay ng trahedya at iniwan na sugat, isang pambihirang milagro ng survival ang naitala sa mga guho ng gusali ng Hyatt Terraces Hotel na kilala noon bilang pinakasikat at natatanging 5-star international hotel sa labas ng Metro Manila. Ang 27 taong gulang kasi na hotel room boy na si Pedrito D ay natrap sa ilalim ng mga naglalakihang semento ng gusali. At sa loob ng 11 araw na walang anumang pagkain, nabuhay siya sa pamamagitan ng pagpiga at pag-inom ng tubig mula sa mga basang tuwalya at karton na nakasilid sa kanyang paligid. Samantala, kagaya ni Pedrito, isang hotel guest naman na si Luisa Mayorca ang matagumpay na hinugot ng mga international rescuers pagkalipas ng 14 na araw o saktong 2 linggo sa ilalim ng gumuhong gusali. Pero ito ang matindi. Ngunit nakamamangha, nabuhay siya sa pamamagitan ng pag-inom ng mga tumutulong tubig ulan mula sa mga bitak ng semento at sa kanyang sariling ihi upang hindi tuluyang ma-dehydrate ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga sinapit, ang mga milagrong ito ay opisyal na patunay sa lakas at natural na disenyo ng katawan ng tao upang lumaban sa kamatayan. Sa mundo ng forensic at medical science, ang kakayahan ng taong mabuhay ng 2 linggo na walang pagkain ay isang mahalagang trivia na nagpapatunay na hanggang may liwanag at pag-asa, ang ating buhay ay hinding-hindi mawawala.